Ayoko na sa'yo Friday. Tapos na tayo. Ngayon din, impakehin mo na ang lahat ng basurang dinala mo sa pamamahay na ito at umalis ka na. Ang mga salitang iyon ni Derek ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Sa mga sandaling iyon si Friday ay nakaupo pa sa gilid ng kanilang mahawak ang isang mamahaling vest na gawa sa seda. Marahan niyang hinahaplos ang borda ng mga inisyal ng kanyang asawa, isang simbolo ng pag-ibig na maingat niyang tahi-tahi sa loob ng maraming gabi. Ang bawat hibla ng sinulid ay saksi sa kanyang mga panalangin para sa tagumpay ni Derek sa bawat pangarap na binuo niya, habang dinadama ang marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na iyon, ang lahat ng sakripisyo niya bilang asawa, ay binaliwala ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Lumingon si Friday, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha, at doon niya nakita ang katotohanang mas masakit pa sa salita. Sa tabi ni Derek ay nakatayo si Consuela, suot ang isang mapang-uyam na ngiti, habang ang kamay nito ay nakapulupot sa braso ng kanyang asawa. Derek, ano bang sinasabi mo? May anak tayo? Malapit na ako manganak. Ang tanging nais sambit ni Friday ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Anak, sigurado ka bang sa akin yan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Senyora Beatrice na biglang pumasok sa silid. May hawak itong mga retrato na agad nitong isinalyas sa mukha ni Friday. Huwag mo kaming lokohin, Friday. Alam naming lahat ang kalandian mo sa driver ninyo. Isang hamak na mananahikalang na pilit, isiniksik ang sarili sa pamilyang ito para sa pera. Nanigas ang buong katawan ni Friday. Ang mga retrato, mga huwad na larawa, ang pilit na pinagtagpi-tagpi upang mansahan ang kanyang danggal ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang balat. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang daliri dahil ang mas matinding kirot ay nagmumula sa kanyang dibdib. Tila nauubusan siya ng hangin, ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Derek, maniwala ka sa akin. Alam mong hindi ko magagawa yan? Pagmamakaawa niya, pilit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Ngunit marahas siyang itinulak ni Derek. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa buhay ko at sa kumpanyang ito. Si Consuela ang nararapat dito, hindi ang isang tulad mong mapagkunyari. Walang nagawa si Friday, kundi ang tumayo ng may panginginig. Habang inaatrasan siya ng kanyang sariling asawa at ng biyen ng itinuring niyang ina, tila ang banyagang lamig ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Wala siyang dalang anuman, kundi ang kanyang lumang kahon ng tahi at ang sugatang, danggal na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang palad na nakapatong sa kanyang tiyan. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan sa Makati. Ang bawat patak ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas malamig pa rito ang tingin ng mga gwardi, yang dati ay yumuyuko sa kanya. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ang naglalakihang gusali na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng kadiliman at agos ng tubig sa kalsada, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong tapat bago ito tuluyang mawasak? Tumingala siya sa langit, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Sa kanyang pag-iisa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang ilaw nito ay tila isang mapanuring mata sa gitna ng unos. Wala na. Ubos na. Sa isang iglap ang buhay na binuo ni Friday sa loob ng 3 taon ay naglaho na parang usok na tinangay ng hanging amihan. Habang nakaupo siya sa loob ng isang siksikang jeepney patungong Tondo, hindi niya alintana ang dikit-dikit na balikat ng mga pasahero o ang malansang amoy ng basang kalsada na humahalo sa usok ng tambutsyo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa lumang kahon ng tahi na tanging natira sa kanya.
Dito sa loob ng sasaking ito, kung saan ang bawat lubak ay nagdudulot ng kirot sa kanyang namamagang tiyan, doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang kalagayan. Ang kintab na Makati ay tila isang malayang panaginip na ngayon ay nauwi sa isang bangungot. Pagbaba niya sa bukana ng kanto ng kanilang lumang hulingan, sinalubong siya ng pamilyar na ingay ng tondo. Ang hiyawan ng mga batang naglalaro sa ulan, ang malakas na patugtog mula sa isang sari-sari store, at ang amoy ng tuyo na piniprito mga bagay na dati ay nais niyang takasan, ngunit ngayon ay tila nag-iisang kanlungan niya. Diyos ko, Friday, ikaw ba yan? Isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ito si Aling Charing, ang may-ari ng tindahan, na kilala sa pagiging mata at tainga ng buong barangay. Nakasukbit ang isang tuwalya sa kanyang balikat habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa basang-basang anyo ni Friday. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang asawa mong mayamang-mayaman? Usisa ni Aling Charing, ang kanyang boses ay puno ng halo-halong pag-aalala at kuryosidad na tila handang i-broadcast sa buong hulingan. Pilit nang ngumiti si Friday kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay tila naninigas. Bumisita lang po ako, Aling Charing. Gusto ko lang munang makita ang lumang bahay ni tatay. Pero bakit ka basang-basa at yan lang ba ang dala mo? Muling tanong ng matanda habang pilit na sinisilip ang maliit na kahon. Oo po, kailangan ko lang po ng pahinga. Maikling sagot ni Friday bago mabilis na naglakad patungo sa dulo ng eskinata. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Alam niyang bukas ng umaga siya na ang magiging bida sa lahat ng usapan sa kanto. Ngunit hindi yon ang inaalala niya. Pagdating niya sa tapat ng maliit at luma nilang bahay, ang bahay kung saan siya tinuruan ng kanyang ama na humawak ng kara, isang matinding panghihina ang bumalot sa kanya. Ang susi ay tila naging napakabigat sa kanyang palad. Nang sa wakas ay mabuksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga lumang tela. Walang kuryente, walang aircon, walang malalambot na unan. Tanging ang lumang makinang panahin ng kanyang ama ang nakatayo sa sulok. Tila isang tapat na sundalong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Napaupo si Friday, sa sahig isinandal ang kanyang ulo sa malamig na kahoy ng makina. Dun sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang paalala na hindi na lang siya mag-isa. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tatahiin natin muli ang ating buhay, kahit na punit-punit na ito. Ngunit sa labas ng bintan, sa gitna ng madilim na kalsada, ang itim na sasakyan na kanina pa nakasunod sa kanya mula sa Makati, ay dahan-dahang huminto. Mula sa loob nito, isagpares ng matalas at malamig na mga mata ang nakatitig sa munting bahay ni Friday. Hindi pa tapos ang unos. Ang lalaking nasa loob ng sasakyan ay naglabas ng isang litra. To ni Friday, pinagmamasdan ito ng matagal bago dahan-dahang pinunit sa gitna. Ate, nandito na ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ang boses na iyon ni Mateo ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyernong kinalalagyan ni Friday. Nang buksan niya ang pinto, sa madaling araw tumambad ang mukha ng kanyang bunsong kapatid, ang lalaking iginapang niya sa pag-aaral ang tanging kadugo na itinuturing niyang kayamanan. Agad siyang yakap ni Mateo, isang yakap na tila nagbibigay ng init sa kanyang giniginaw na pagkatao. Nabalitaan ko ang ginawa sa'yo ni Derek, ate. Mga hayop sila. Bakit nila nagawa sa'yo ito habang nagdadalang tao ka? Galit ang tono ni Mateo, ang kanyang mga kamao ay nakayum habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng bahay. Pinilit ni Friday na ngumiti sa gitna ng kanyang panghihina. Ayos lang ako, Mateo. Ang mahalaga nandito ka. Akala ko mag-isa na lang kami ng pamangkin mo? Sa mga sumunod na oras, tila bumalik ang sigla sa lumang bahay. Naglinis si Mateo, nagdala ng mainit na sabaw at panandaliang. Pinaniwala si Friday na may kakampi pa siya sa mundong ito. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salita at mapagkalingang kilos, may isang anino na hindi makita ni Friday.
Hindi niya napapansin ang pang-inginig ng mga kamay ni Mateo tuwing tumutunog ang cellphone nito o ang madalas na pagsilip nito sa bintana na tila may hinihintay na panganib. Ate, kailangan natin ng pera para sa panganganak mo. Mungkahi ni Mateo habang nagtitimpla ng kape. Meron ka pa bang naitabing alahas? O baka may mga dokumento kang nakuha mula sa mga De La Vega na pwedeng gamitin laban sa kanila? Umiling si Friday, ang kanyang kamay ay marahang humahap, los sa kanyang lumang kahon ng tahi. Wala akong kinuha sa kanila, Mateo. Ayokong madumihan ang kamay ko ng pera nila. Ang tanging dala ko lang ay ang alaala ni tatay. Isang mabilis na lamat ng pagkadismaya ang dumaan sa mukha ni Mateo. Ngunit agad itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Sabagay ate, tama ka. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala rito. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng dinadala, mabilis na nakatulog si Friday sa itaas ng lumang papag. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang diwa ay pagod na pagod. Hindi niya naramdaman ang marahang pagtayo ni Mateo at ang dahan-dahang paglapit nito sa kanyang lumang kahon ng tahi. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang lampara, hinalughog ni Mateo ang bawat sulok ng kahon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Nang makita niya ang isang maliit na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumabas si Mateo ng bahay, tinahak ang madilim na eskinita hanggang sa makarating siya sa isang sulok na malayo sa pandinig ni Friday. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng isang numero. Senyora Beatriz, opo, nandito ako sa kanya. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Nahanap ko na ang hinahanap ninyo. Pero gaya ng pinag-usapan natin, kailangan ko ng pambayad sa utang ko sa sugal bago ko ibigay ito sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Kahit pa ang ibenta ang sarili kong kapatid. Sa kabilang linya, ang malamig na tawa ni Beatriz ay umalingaw-ngaw, isang tunog na tila nagbabadya ng mas matinding panganib para kay Friday. Hindi alam ng nagdadalang taong ina na ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang maglulubog sa kanya sa mas malalim na putikan. Nagising si Friday sa gitna ng gabi na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, isang katahimikan na tila sumisigaw ng babala. Paglingon niya sa papag na tinutulugan ni Mateo, wala na ang kanyang kapatid. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Dahan-dahang tumayo si Friday, ang kanyang kamay ay otomatikong nakapatong sa kanyang tiyan upang protektahan ng sanggol. Lumabas siya ng bahay, umaasang makikita si Mateo sa labas. Ngunit ang madilim na eskinita ng tondo lamang ang sumalubong sa kanya. Ang mga post ng ilaw ay aandap-andap lumilika ng mga mahahabang anino na tila nagmamasid sa bawat galaw niya. Mateo! Mateo! Nasaan ka? Bulong niya, ang kanyang boses ay agad nilamon ng katahimikan ng gabi. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, isang matangkad na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Huminto ang tibok ng puso ni Friday. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng isang pundidong ilaw, suot ang isang mamahaling itim na coat na tila hindi nababagay sa putikan ng tondo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal at ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang awtoridad na nakakatakot damhin. Friday de la Vega. Ang boses ng lalaki ay malalim at baritono. Bawat pantig ay may bigat na tila isang hatol. Sino ka, Anong? Kailangan mo sa akin. Pilit na pinatatag ni Friday ang kanyang boses, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng manginid. Ang pangalan ko ay Ignacio. At hindi ako narito para sa iyong mga luha. Lumapit ang lalaki, sapat na upang maaninag ni Friday ang matatalas na anggulo ng mukha nito. Masyadong malaki ang mundong kinalalagyan mo noon, Friday, pero mas malaki ang kasalan ng iniwan ng ama mo sa akin. Anong kasalanan? Ang tatay ko ay isang marangal na tao? Depensa ni Friday, ang kanyang galit ay sandaling dumaig sa kanyang takot. Numisi ng bahagya si Ignacio, isang ngisi na walang halong saya. Ang karangalan ay hindi nakakapagpakain ng gutom na sikmura at hindi rin ito nakakapagbayad ng utang na dugo. Ang tatay mo, may kinuha siya sa akin na kailangan kong bawiin. At dahil wala na siya,
ikaw ang magbabayad. Wala akong pera. Kita mo naman ang kalagayan ko, di ba? Pinalayas ako, wala akong kahit ano. Sigaw ni Friday habang ituro ang kanyang sarili at ang paligid. Hindi pera ang kailangan ko sa iyo ngayon, sabi ni Ignacio habang kinukuha ang isang pirasong dokumento mula sa loob ng kanyang coat. Kailangan ko ang katotohanang nakatago sa loob ng lumang kahon mo. Ang dokumentong magpapabagsak sa mga De La Vega. Nanlaki ang mga mata ni Friday. Paano nalaman ng estrangering ito ang tungkol sa kanyang kahon ng tahi isang matinding? Kaba ang lumitaw sa kanyang sistema. Si Ignacio ay hindi isang bayani na dumating upang iligtas siya. Siya ay isang abogado ng kadiliman na may sariling layunin. Umalis ka na, wala akong ibibigay sa'yo, sabi ni Friday at tinalikuran ang lalaki. Ngunit ang susunod na sinabi ni Ignacio ay nagpatigil sa kanyang mundo. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, kukunin ito ni Beatriz. At alam nating dalawa na, kapag nakuha niya yon, hindi lang ang yaman mo ang mawawala, kundi pati ang buhay ng anak mo. Huminto si Friday, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Lumingon siya kay Ignacio, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa isang paos na boses. Huminga ng malalim si Ignacio at tumitig ng diretso sa mga mata ni Friday. Ako ang magiging pinakamasamang bangungot mo o ang tanging pag-asa mo. Pumili ka, Friday. Pero tandaan mo sa larong ito, walang puwang ang mga mahihina. Walang kwentang basura ang iniwan ng tatay mo, Friday. Isang kahon lamang ito ng mga lumang sinulid at kinalawang na karayom. Ang tinig ni Ignacio ay tila isang malupit na bulong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Friday habang nakaupo siya sa sahig ng kanilang madilim na sala. Pagod na pagod ang kanyang katawan, at ang bawat pintig sa kanyang sinapupunan ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kakayahan. Tinitigan niya ang lumang kahon ng tahi na nasa kanyang harapan, ang tanging alaala ng kanyang ama na si Mang Isko. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ito lamang ang tanging yaman na naipamana sa kanya, ang sining ng pananahi at ang dangal ng paggawa. Ngunit bakit tila ang lahat ay nagkakandarapan na makuha ito si Beatriz si Mateo? At nayon ay ang misteryosong si Ignacio. Nanginginig ang mga daliri ni Friday habang hinahaplos ang magaspang na kahoy ng kahon. Napansin niya ang isang maliit na uka sa ilalim ng bahagi kung saan nakalagay ang mga perdible. Isang alaala ang biglang nagbalik sa kanyang gunita, isang hapon noong bata pa siya, habang ang kanyang ama ay abala sa pagkukumpuni ng mga makina. Anak, tandaan mo ang pinakamahalagang tahi ay ang tahi na hindi nakikita ng mata. Doon nakatago ang tunay na tibay, sabi ng kanyang ama habang nakangiti. Dahan-dahan gamit ang isang maliit na gunting, sinubukan niyang itulak ang kahoy sa ilalim. Isang mahinang tunog ng pag-atras ng kahoy ang narinig sa kabila ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang doble karang compartment, isang lumang sobre na kulay kape ang nakatago, kasama ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tilang pelus. Nang buksan niya ang pelus, isang gintong susi. Ang bumagsak sa kanyang kandungan kislap nito ay tila isang munting bituin sa gitna ng karimlan. Kinuha niya ang sobre at binasa ang nakasulat sa labas, para sa aking anak Friday. Ang susi sa iyong kalayaan. Sa loob ng sobre ay may isang makapal na dokumento. Nang buksan niya ito, ang mga salitang Stellarium Steel Holdings at Share Certificate ang bumungad sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kumpanyang ito ang pinakamalaking supplier ng bakal sa buong bansa. Ang kumpanyang matagal nang gustong makuha ng mga De La Vega upang maisalba ang kanilang bumabagsak na imperyo. At sa ilalim ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang ama bilang orihinal na nagmamay-ari ng 60% ng mga share nito. Tay, bakit hindi mo sinabi? Bulong ni Friday, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Ang kanyang ama, na kinilala lamang bilang isang hamak na mekaniko at mananahi sa tondo, ay ang tunay na hari ng industry, yang kinatatayuan ni na Derek.
Sa gitna ng kanyang pagkagulat, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas ng bintana. Mabilis niyang itinago ang dokumento at ang gintong susi sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang pakiramdam ay tila may libu-libong matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi lang pala siya isang biktima ng pag-ibig, siya ang may-ari ng barahan na kayang sumunog sa buong kaharian ng mga De La Vega. Ngunit habang hawak niya ang susi, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Kung malalaman ni Beatriz na nasa kanya ang mga ito, magagawa pa ba niyang makita ang pagsilang ng kanyang anak? Kinuha niya ang isang pirasong sinulid na pula at itinali ang gintong susi sa kanyang leeg. Itinago ito sa ilalim ng kanyang suot na damit. Isang matinding katanungan ang nag-iwan ng lamat sa kanyang isipan. Sa mundong puno ng mga lobo, sapat na ba ang gintong susi upang makaligtas ang isang tupa? Magkano ba ang halaga ng batang yan sa sinapupunan mo? Pangalanan mo ang presyo Friday? At siguraduhin mong pagkatapos nito ay hindi ka na muling magpapakita sa amin. Ang boses ni Senyora Beatriz ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng maliit na kusina ni Friday. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid, suot ang kanyang mamahaling telang seda na tila isang banyagang bagay sa gitna ng mga dingding na gawa sa lumang tabla. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nilalamon ng amoy ng nilagang luya na kasalukuyang inihahanda ni Friday para sa kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang inilapag ni Friday ang baso ng mainit na inumin. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa put na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang mainit na singaw ng tsaa ay dumampi sa kanyang mukha, isang kabaligtaran ng napakalamig na alok ng babaeng itinuring niyang ina noon. Ang bawat salita ni Beatriz ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng respeto na meron siya para sa pamilyang De La Vega. Bakit ba para sa mga taong ito ang lahat ng bagay mula sa danggal hanggang sa buhay ng isang sanggol ay may katapat na halaga sa bangko? Hindi po nabibili ang anak ko, senyora. Mahinahon, ngunit matalim ang sagot ni Friday. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa mga matang puno ng panghahamak ni Beatriz. At lalong hindi ko ibebenta ang kaisa-isang bagay na hindi ninyo kailanman magkakaroon ang tunay na pagmamahal. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Beatriz. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at marahas na inilapag ito sa ibabaw ng lumang lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay tila isang insulto sa kahirapan ng paligid. Huwag kang magmalinis, Friday. Alam nating dalawa na kailangan mo ang perang ito. Tignan mo ang paligid mo, putik, langaw at bahong, hindi mo matatakasan. Gusto mo bang lumaki ang apo ko sa ganitong klaseng impyerno? Isang hamak na mananahi ka lang. Wala kang maibibigay sa kanya kundi ang iyong kahirapan. Lumapit si Beatriz, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Friday. Ibigay mo sa akin ang dokumentong nakuha mo mula sa kahon ng tatay mo at ang perang ito ay magiging simula ng bago mong buhay sa ibang bansa. Isipin mo ang kapakanan ng bata. Doon napatigil si Friday. Ang kanyang kamay ay otomatikong napahawak sa gintong susi na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang balat, isang paalala ng lihim na ngayon ay kanyang pinanghahawakan. Alam na ni Beatriz, alam na nilang may nakatago sa loob ng kahon ni Mang Isko. Ang danggal ko ay hindi nabibili ng nakaw ninyong yaman? Sabi ni Friday, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Kinuha niya ang sobre ng pera at nang walang pag-aalinlangan ay inihagis ito sa paanan ni Beatriz. Umalis na kayo sa bahay ko. Hindi ninyo kailanman makukuha ang anak ko at lalong hindi ninyo makukuha ang katarungang matagal na ninyong ninanakaw sa amin. Namula sa galit si Beatriz. Ang kanyang muka ay naging isang nakakatakot na maskara ng put. Magsisisi ka, Friday. Sisiguraduhin kong sa kalsada ka mangang anak at kapag nangyari yon, ako mismo ang kukuha sa batang yan habang wala kang kalaban-laban. Habang naglalakad palabas ang matanda, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na gulo. Naiwan si Friday na nakatayo sa gitna ng kanyang kusina, ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang puso ay nagpupumiglas. Sa labas ang langit ng tundo ay nagsisimula ng magbilim. Isang malakas na kulog ang gumising sa katahimikan ng gabi
Ngunit sa likod ng tunog ng ulan, narinig ni Friday ang isang pamilya na boses mula sa labas ng kanyang bintana. Masyado kang matapang para sa isang babaeng walang kakampi, Friday. Ang boses na iyon ay hindi kay Beatrice. Ito ay kay Mateo at may kasama siyang dalawang lalaking hindi pamilyar ang mukha. Huwag mong ituloy ito, Mateo. Kadugo mo ako. Kapatid mo ako. Ang boses ni Friday ay tila isang marupok na hibla ng sinulid na pilit na humahawak sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Nakasandal siya sa lumang makina ng kanyang ama, ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang sinapupunan, habang ang tatlong lalaki ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Ang bawat hakbang nila sa sahig na kahoy ay lumilikha ng isang mabigat at nakakakilabot na tunog na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makita ang muka ni Mateo. Wala roon ang pagsisisi, tanging ang gutom sa pera at ang takot sa mga taong pinagkakautangan niya ang nananaig. Pasensya na, ate, pero kailangan ko ring mabuhay. Malamig na sabi ni Mateo. Ibigay mo na sa akin ang dokumento at ang susi. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nang magsimulang maghalugog ang mga kasama ni Mateo, itinatapon ang kanyang mga tela. Hinahagis ang mga silya at winawasak ang tanging mga alaala. Ni Mang Isko, ang mundo ni Friday ay tila tuluyang gumuho. Ang bawat pagkalagaslas ng tela ay tila tunog ng kanyang pusong pinupunit. Nang dambahin ng isang lalaki ang kanyang lumang kahon ng tahi at iit siya, ito sa dingding isang impit na tili ang kumawala kay Friday. Huwag pakiusap, huwag yan! Akma siyang lalapit nang hawakan siya sa braso. Nang isa sa mga lalaki ang higpit nito ay nagdulot ng pananakit sa kanyang balat. Ngunit bago pa man may mangyaring mas masama ang pinto ng bahay, ay biglang bumukas ng malakas. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa bukan, ang anino nito ay tila isang higante sa ilalim ng ilaw ng buwan, si Ignacio. Ngunit hindi ito ang Ignacio na nakilala ni Friday sa kalsada. Ang kanyang aura ay mas madilim, mas mapanganib at mas makapangyarihan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos hinawakan ni Ignacio ang braso ng lalaking may hawak kay Friday at binalibag ito patungo sa pinto. Walang ingay, walang hiyaw, tanging ang tunog ng katawan na bumabagsak sa lupa. Sabi ko sa iyo, Friday, ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagmamakaawa. Sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay malamig pa sa ilo habang nakatitig sa mga tauhan ni Beatrice. Umalis na kayo bago ko ipaalala sa inyo kung sino ang tunay na demonyo sa tondo. Dahil sa takot sa autoridad na dala ng lalaki, mabilis na nagpulasan ang mga tauhan ni Beatrice, hila-hila ang isang nanginginig na Mateo. Naiwan sina Friday at Ignacio sa gitna ng nawasak na silid. Dahan-dahang lumapit si Ignacio kay Friday. Akala ni Friday ay kukunin nito ang dokumento, ngunit sa gulat niya, marahan nitong pinulot ang nahulog na kahon ng tahi at iniabot sa kanya. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Friday ang isang bagay sa mga mata ni Ignacio na hindi niya inaasahan lungkot. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Friday, ang kanyang boses ay pabulong na lamang. Huminga ng malalim si Ignacio at tumingin sa malayo. Dahil ang tatay mo, siya lang ang tanging taong tumuring sa akin na parang tao nung ako ay isang batang lansangan pa lamang. Ako ang anak na hindi niya maamin sa mundo, Friday. Ako ang kanyang lihim na anak sa labas. Nanahimik ang buong paligid. Ang revelasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bagyo. Ang lalaking akala ni Friday ay kaaway ay ang kanyang sariling kapatid sa ama. Tutulungan kitang pabagsakin sila. Pagpapatuloy ni Ignacio habang hinahawakan ang kamay ni Friday. Pero kailangan mong maging matigas. Sa susunod na haharap ka sa kanila, siguraduhin mong ikaw na ang may hawak ng gunting na puputol sa kanilang hininga. Ang ritmo ng lumang makina ni Mang Isko ay tila isang matapat na tibok ng puso sa loob ng maliit na silid. Sa bawat padyak ni Friday, sa bawat pag-ikot ng gulong ng bakal, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling sugat. Walang luha, walang hagulgol. Tanging ang matalas na tingin niya sa tela at ang bawat tahi na kasing tuwid ng kanyang paninindigan. 8 buwan na ang kanyang sinapupunan.
Mabigat ang bawat kilos at madalas ang pananakit ng kanyang likod. Ngunit tila ang sakit na pisikal ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa paligid niya ang maliliit na retaso ng telang seda at pelus ay nagkalat mga materyales na binili ni Ignacio gamit ang lihim na pondo ng stellarium. Ngunit hindi ang mamahaling tela ang nagpapaganda sa mga gawang ito. Ito ay ang kaluluwa ng isang babaeng namulat sa pait ng katotohanan. Diyos ko, Friday! Tignan mo ito. Umabot na ng 10,000 likes ang video mo. Ang boses ni Aling Charing ay nagmula sa ibaba, kasunod ang tunog ng kanyang mabilis na pag-akyat sa hagdan ng kahoy. Hingal na hingal ang matanda habang iwinawagayway ang kanyang cellphone. Isang video ang kasalukuyang nagva-viral sa social media, ang video ni Friday habang tahimik na tinatahi ang isang abay na damit para sa isang mahirap na dalaga sa tondo, suot ang isang simpleng duster, ngunit may aura ng isang reyna. Tingnan mo ang mga comment, anak. Sabi nila, sino ang Diyos ang ito ng tondo? Ang ganda ng gawa niya, parang pang-international. Tuwang-tuwa si Aling Charing, ang kanyang mukha ay nagnaningning sa pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, itong Friday's Couture ang magiging tanyag dito sa atin? Napahinto si Friday sa pagtahi at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko kailangan ng katanyagan, Aling Charing. Ang kailangan ko ay patunayan na ang isang mananahi ay kayang tumahi ng sarili niyang kapalaran. Pero malaking tulong ito, Friday. Marami nang nagtatanong kung nasaan ang shop mo. May mga taga-Makati pa nang gustong magpagawa sa'yo. Dagdag ni Aling Charing. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bintana. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, ang liwanag ng monitor ay tumatama sa madilim na mukha ni Derek. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video ni Friday. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang basura, ay ngayon ay pinupuri ng libu-libong tao. Ramdam ni Derek ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Hindi lang ito dahil sa ganda ni Friday. Ito ay dahil sa mga mata nito. Wala na roon ang pagsusumamo na dati niyang nakikita. Ang mga mata ni Friday sa video ay kasing talim ng kara, tila tumatago sa screen at dumiretso sa kanyang konsensya. Hindi maaari ito! Bulong ni Derek ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at takot. Dapat ay nagdurusa ka, Friday. Dapat ay gumagapang ka sa putikan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telfo o at tinawagan ang kanyang ina. Mami, nakita mo ba ang balita buhay si Friday? At mukhang may tumutulong sa kanya. Sa tondo habang lumulubog ang araw, tinitigan ni Friday ang isang pulang tela na kanyang tinatapos. Ito ay hindi lamang isang damit. Ito ang kanyang balute. Ang bawat tahi ay isang pangako na ang susunod na pagkikita nila ni Derek at Beatrice, hindi na siya ang biktima. Malapit na anak, bulong ni Friday sa kanyang sinapupunan habang ang ilaw ng buwan ay tumatama sa gintong susi na nakasabit sa kanyang leeg. Malapit na nating bawiin ang lahat. Bakit ba hindi mo maalis ang paningin mo sa video ng babaeng yan? 1 taon na ang nakalilipas, Derek, basura na siya, di ba? Bakit tila hanggang ngayon ay hinahabol mo pa rin ang anino niya? Ang boses ni Consuela ay matinis tila isang kaskas ng kutsara sa isang basong kristal na bumasag sa katahimikan ng kanilang marang, yang penthouse sa Makati. Nakatayo siya sa harap ni Derek, ang kanyang mukha ay naging isang pangit na maskara ng selos at kawalan ng seguridad. Ang dating kislap ng kanyang mga mata na nag-akit kay Derek ay napalitan ng isang madilim na hinala. Hindi kumikibo si Derek. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen ng kanyang tablet kung saan paulit-ulit na nag-uumpisa ang video ni Friday. Ang bawat tahi nito, ang bawat ngiti nito sa mga bata sa tondo ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Hindi ito tungkol sa damdamin, Consuela. Negosyo ito, malamig na sagot ni Derek habang dahan-dahang inilalapag ang tablet sa lamesang gawa sa marmol. Nakalabas na ang balita. Ang Friday's Couture ay nakakakuha ng atensyon ng mga malalaking investor at ang mas masama, kasama niya si Ignacio. Alam mo kung gaano kadelikado ang abogadong yon? Wala akong pakialam sa abogadong yon. Ang pakialam ko ay ang atensyong ibinibigay mo sa kanya, sigaw ni Consuela.
Humakbang siya palapit at marahas na hinablot ang braso ni Derek. Akala ko ba ay maayos na ang lahat? Akala ko ba ay matutuloy na ang merger ng kumpanya natin? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin pinipirmahan ng daddy ko ang mga dokumento? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Derek. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Consuela sa kanyang braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit at tila nagbabanta. Iyan nga ang problema, Consuela. Dahil sa pag-iimbestiga ko kay Friday, may iba pa akong natuklasan. Bulong ni Derek ang kanyang boses ay puno ng put. Ang pamilya mo, ang kumpanya ninyo na akala ko ay magliligtas sa amin, ay baon na pala sa utang. Ginagamit nyo lang ako para makuha ang shares ng Stellarium Steel, di ba? Nagpanggap kayong mayaman para lang makakapit sa amin. Namutla si Consuela. Ang kanyang labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat ng tingin, hindi makatingin ng diretsyo kay Derek. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal, tila ang hangin ay naging mabigat sa mga nakatagong lihim na ngayon ay nabubunyag na. Derek, makinig ka? Maipaliliwanag ko. Nauutal na sabi ni Consuela. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Pare-pareho lang tayo mga manlalaro rito. Putol ni Derek sa kanya. Pero tignan mo tayo ngayon. Pinagpalit ko ang isang babaeng tapat para sa isang babaeng puno ng kasinungalingan. At ngayon, ang babaeng itinapon ko ang may hawak ng baraha na magpapabagsak sa ating lahat. Sa gitna ng kanilang tensyon, ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Isang unipormadong lalaki ang nakatayo sa labas, may hawak na isang itim na sobre. Nang buksan ito ni Derek, ang kanyang muka ay tuluyang nawalan ng kulay. Ito ay isang supina mula sa korte, isang demanda para sa fraudulent transfer of assets at unlawful dispossession. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang pangalan ng kumpanyang nagdemanda sa kanila, Stellarium Steel Holdings. Hindi maari ito! Bulong ni Derek. Ang papel ay dahan-dahang nalamuko sa kanyang kamao. Paano niya nakuha ang kapangyarihan sa Stellarium? Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana, tila mga luha ng nakaraang pilit na nagbabalik. Ang maskara ng tagumpay ni Derek at Consuela ay tuluyan ang nagkaroon ng lamat at sa ilalim nito ay ang takot na baka sa huli wala silang matira, kundi ang isa't isa sa gitna ng pagkaguhit ng kanilang mga pangarap. Hindi mo kayang palakihin ang anak ko sa putikan ng tondo, Friday. Isang pirasong basahan lang ang maibibigay mo sa kanya, habang ako maibibigay ko ang buong mundo. Ang boses ni Derek ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at tahimik na silid ng korte, bawat salita ay tila isang tumpok ng yelo na ibinuhos sa katawan ni Friday. Nakatayo si Friday sa harap ng hukom, ang kanyang 8 buwang sinapupunan ay tila naging isang mabigat na pasanin sa gitna ng labanang ito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy upang pigilan ang kanyang panginginig. Ang mithiin ni Derek ay malinaw gamitin ang kahirapan ni Friday upang bawiin ang karapatan sa bata, hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang gamitin itong panahip-butas sa kanyang nasisirang reputasyon. Your Honor, look at her? Pagpapatuloy ni Derek, ang kanyang muka ay punong-puno na mapagkunwaring pag-aalala. She lives in a shanty. She has no stable income. She's a seamstress who relies on viral videos for fame. Is that the environment we want for a De La Vega heir? My mother, Señora Beatriz, can provide the best life, the best education, and the safest home for this child. Napatingin si Friday sa kabilang panig kung saan nakaupo si Beatriz na tila isang reynang naghihintay ng kanyang premyo. Ang tingin ng matanda ay puno ng tagumpay. Isang tingin na nagsasabing tapos na ang laban bago pa ito magsimula. Tapos ka na ba, Mr. De La Vega? Ang boses ni Ignacio ay dahan-dahang pumailan lang malamig at puno ng otoridad. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata nang walang anumang pagmamadali. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng korte ay tila isang paghahanda para sa isang malaking pag-atake. You talk about environment, Derek. You talk about wealth, sabi ni Ignacio habang binubuksan ang isang itim na folder. Pero tila nakalimutan mong banggitin kung saan galing ang yaman na ipinagmamalaki mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Derek. Ang kanyang no ay nagsimulang magsalubong.
Ipinagmamalaki mo ang De La Vega Realty, ang imperyong itinayo ng iyong ama. Pero alam mo ba kung sino ang nagbigay ng unang bilyong piso upang hindi mabangkarot ang kumpanya ninyo noong dekada 90? Inilabas ni Ignacio ang isang dilaw na dokumento, luma na ngunit malinaw pa ang mga nakasulat. Ito ang original investment deed ng kumpanya ninyo. Ang pirma rito bilang silent partner at primary creditor ay hindi sa isang bilyonaryo mula sa Makati. Lumapit si Ignacio kay Derek at ipinakita ang dokumento ng malapitan. Ang pangalang nakasulat dito ay Francisco Isco de la Cruz, ang ama ni Friday. Ang lalaking tinawag ninyong hamak na mekaniko. Nanlaki ang mga mata ni Derek. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Hindi maaari. Kasinungalingan yan isang pobreng mananahilang ang ama niya. Ang tatay mo, Derek, ay nabaon sa utang sa sugal noon. At si Mang Isko, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kabataan, ang nagligtas sa inyo. Pero ang kapalit isang lihim, nakasunduan na ang 60% ng Stellarium Steel ay mananatili sa ilalim ng pangalan ni Mang Isko at ng kanyang tagapagmana. Paliwanag ni Ignacio, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. At ngayon, ang tagapagmanang yon ay nakatayo sa harap mo. Friday doesn't just have a stable income, Derek. She owns you. She owns your office, your house, at pati ang kotseng. Sinakyan mo papunta rito. Napaupo si Derek, sa kanyang upuan ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Si Beatrice naman ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at gulat. Ang buong korte ay nabalot ng bulungan. Tiningnan ni Friday si Derek. Wala na roon ang takot. Ang nakita niya ay isang lalaking nagpapakasa sa yaman na hindi naman sa kanya. Isang lalaking nagnakaw ng danggal ng taong nagligtas sa kanya. Hindi mo kayang ibigay ang buong mundo sa anak ko, Derek? Bulong ni Friday, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na narinig ng lahat. Dahil ang mundong kinatatayuan mo ngayon ay sa akin. At babawiin ko na ang bawat piraso nito. Ito na ang huling tahi, Friday. Pagkatapos nito, wala ngang balikan. Ang boses ni Ignacio ay tila isang babala na humalo sa tunog ng pag-ikot ng makina ni Friday. Sa loob ng maliit na silid sa tondo, ang liwanag ng bumbilya ay aandap-andap, nagbibigay ng mga aninong tila sumasayaw sa dingding. Pawis na pawis si Friday. Ang bawat paghinga niya ay mabigat dahil sa laki ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Hawak niya ang isang puting tela, isang sedang kasingkinang ng perlas na hinugot mula sa kailaliman ng dagat. Ito ang damit na isusuot niya sa Grand Merger Gala ng mga De La Vega. Isang damit na hindi gawa sa mamahaling butik sa Paris, kundi tahi-tahi ng kanyang sariling mga kamay puno ng bawat patak ng luha, at pag-asang pinangalagaan niya sa gitna ng hirap. Sigurado ka ba rito, Ignacio? Tanong ni Friday habang pinuputol ang huling hibla ng sinulid gamit ang kanyang mga ngipin. Sabi nila, peke raw ang dokumentong hawak natin. Susugal tayo sa gitna ng kanilang teritoryo. Lumapit si Ignacio, ang kanyang mga mata ay nanatiling malamin at hindi mabasa. Sa mundong ito, Friday, ang katotohanan ay kung sino ang mas malakas sumigaw. Sinubukan akong suhulan ni Beatrice kanina. Gusto niyang bawiin ko ang lahat ng sinabi ko sa korte kapalit ng 10 milyong piso. Napahinto si Friday, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibo. Anong sinabi mo? Isang tipid na ngisi ang sumilay kay Ignacio. Sabi ko, kulang pa yan para sa buhay na ninakaw ninyo sa kapatid ko. Pero hahayaan ko silang maniwala, nakakampi nila ako. Kailangan nilang maging kampante bago natin hilahin ang mitsa. Kinabukasan, ang Manila Hotel ay nababalot ng rangya. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato at ang banya at natugtog ng biyulin ay nagbibigay ng impresyon ng isang perpektong gabi. Naroon ang lahat ng malalaking pangalan sa negosyo, naghihintay sa pormal na anunsyo ng pagsasama ng De La Vega Realty at ng pamilya ni Consuela. Sa isang sulok nakatayo si Derek, suot ang kanyang pinakamahal na taksido. Ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Panahaw siyang tumitingin sa pintuan, tila may hinihintay na banta.
Sa tabi niya si Beatriz ay abala sa pakikipag-usap sa mga investor. Ang kanyang mga tawa ay malakas at tila walang inaalalang anuman. Ladies and gentlemen, panimula ni Beatriz sa entablado, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tonight we celebrate not just a merger, but the survival of a legacy. Sa kabila ng mga paninira ng mga taong gustong humila sa amin, pababa ang pamilya de la Vega ay nananatiling matatag. Ngunit bago pa man matapos ang palakpakan, ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan na bumasag sa musika. Pumasok si Friday. Hindi siya suot ng mga alahas na nagkakahalaga ng milyon. Ngunit, ang puting damit na gawa niya ay tila naglalabas ng sariling liwanag. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na punong-puno ng danggal. Sa bawat hakbang niya, ang mga bulungan ay tila isang hanging mabilis na kumakalat sa buong silid. Sino siya? Hindi ba yan ang asawa ni Derek na pinalayas? Bakit siya nandito? Huminto si Friday sa gitna ng hall. Ang kanyang paningin ay dumiretso kay Beatriz at Derek na tila naging mga estatwa sa entablado. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang lalaking naglalakad palapit sa kanya mula sa madla. Si Ignacio, ngunit sa halip na tumayo sa tabi ni Friday, lumapit si Ignacio kay Beatriz at inilahad ang kanyang kamay upang alalayan ang matanda. Tumingin si Ignacio kay Friday nang may malamig na ngiti isang tingin na tila nagsasabing ang lahat ng kanilang pinag-usapan sa tondo ay isa lamang malaking laro. Ang puso ni Friday ay tila pinipiga. Ang tanging taong akala niya ay kakampi niya ang kanyang sariling kapatid ay nakatayo na ngayon sa tabi ng kanyang mga kaaway. Sabi ko na nga ba, Ignacio? Bawat tao ay may presyo at ang katapat ng sayo ay higit pa sa kayang ibigay ng isang hamak na mananahi. Ang tinig ni Senyora Beatriz ay puno ng pagmamalaki. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang kanyang kamay ay nakapatong sa braso ni Ignacio. Sa ilalim na naglalakihang chandelier ng ballroom, ang kislap ng mga iyas ni Beatriz ay tila nanunokso kay Friday na nananatiling nakatayo sa gitna ng hall. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay nakang-isi, pinagtatawanan ang pagkapahiya ng babaeng akala nila ay magiging hadlang sa pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Tumingin si Derek kay Friday, isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Friday, akala mo ba ay sapat na ang isang dokumento para itumba kami? Look at where you are now, alone, empty-handed. Umuwi ka na sa tondo bago ka patuluyang mapahiya rito. Hindi kumibo si Friday. Ang kanyang paghinga ay nananatiling mahinahon kahit na ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan. Tumingin siya kay Ignacio. Ang lalaking akala niya ay kakampi niya ay nananatiling blangko ang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, tila hindi naririnig ang mga pang-iinsulto ni Beatriz. At ngayon, pagpapatuloy ni Beatriz habang hinarap ang malaking screen sa likuran. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang kinabukasan ng De La Vega Realty at ang tagumpay ng aming pakikipagtulungan sa Stellarium Steel. Nang magsimulang mag-play ang video, ang ballroom ay nabalot ng katahimikan. Ngunit sa halip na mga graph ng kita at mga plano para sa mga bagong gusali, ang lumitaw sa screen ay isang madilim at malabong kuha mula sa isang hidden camera. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong hall ang tinig ni Beatriz. Siguraduhin mong ang driver ang lalabas na kabet ni Friday. Bayaran mo ang mga media outlets. Kailangang magmukha siyang marumi upang wala siyang makuha kahit isang sentimo sa amin. Kasunod nito ay ang boses naman ni Derek. Huwag kang mag-alala, Mami. Ang Stellarium shares mapapasa atin yan. Papipirmahin ko siya sa mga dokumentong hindi niya naintindihan habang abala siya sa pag-aalaga ng bata. Ang mga buluman sa hall ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na sinundan ng malalakas na hiyaw ng pagkagulat. Ang mga mukha ni Beatriz at Derek ay tuluyang nawala ng kulay. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang sarili nilang mga pag-amin sa harap ng pinakamalalaking pangalan sa industriya.
Dahan-dahang binitawan ni Ignacio ang braso ni Beatriz at humakbang palapit kay Friday. Isang matalas at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katapat ng presyo ko, senyora, ay hindi pera. Sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang katapat ng presyo ko ay ang katarungang matagal na ninyong ninakaw sa pamilya ko. Akala ninyo ay nasuhulan ninyo ako? Hindi. Binigyan ninyo lang ako ng pagkakataon na buksan ang lahat ng inyong mga lihim sa harap ng buong mundo. Inilabas ni Ignacio ang isang remote at pinindot ang isang button. Ang screen ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito ipinakita ang isang digital certificate ng pagmamay-ari. Sa loob ng nakalipas na 2 linggo habang abala kayo sa paghahanda, para sa gabing ito ang Stellarium Steel Holdings ay dahan-dahang binili ang lahat ng inyong mga utang sa bangko. Paliwanag ni Ignacio habang nakatitig kay Derek. At ngayong gabi, ang Stellarium ay formal nang nag-take over sa De La Vega Realty. At ang may-ari ng Stellarium, lumingon si Ignacio kay Friday at yumuko ng bahagya bilang tanda ng paggalang, ay walang iba kundi si Friday De La Vega. Isang matinding sigaw ng galit ang kumawala kay Derek habang akma niyang susugurin si Friday. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga unipormadong pulis. Derek De La Vega, Senyora Beatriz De La Vega, aresto kayo para sa mga kasong syndicated estafa, falsification of documents at conspiracy, sabi ng opisyal habang nilalapitan ang dalawa. Doon sa gitna ng nagkakagulong ballroom, nakita ni Friday ang pagbagsak ng mga taong nagtapon sa kanya sa ulan. Si Beatriz ay dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Si Derek naman ay pilit na nanlalaban habang pinupusasan ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon at kawalang pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Friday kay Derek. Sa huling pagkakataon, inayos niya ang kulyar ng taksido nito, ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Ang tahi na hindi nakikita ng mata, Derek, iyon ang pinakamahalaga. Bulong ni Friday, ang kanyang boses ay malamig at walang halong emosyon. Sana ay matutunan mo yan sa loob ng rehas. Habang hinihila palabas ang mga De La Vega, ang ballroom ay muling nabalot ng katahimikan. Nakatayo si Friday sa gitna, ang puting damit niya ay tila isang simbolo ng tagumpay sa gitna ng wasak na kaharian. Ang bawat hibla ng aking uniforme ay tila isang baluti ng kasinungalingan. Ngunit sa likod nito ay ang isang pusong natutunan ng tumibok sa ritmo ng pot at pag-asa. Ang silid na nagsilbing kanlungan ni Frankie sa loob ng 5 taon ay tila naging isang malamig na selda. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng luma at tuyong papel mula sa mga dokumentong nakakalat sa sahig. Nakatitig siya sa maliit na screen ng burner phone. Ang liwanag nito ay tila isang mapanghusgang mata sa gitna ng kadiliman. Ang bawat salita sa medical record ni Lola Rosa ay tila isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na katinuan. Sinubukan niyang paandarin muli ang kanyang isipan sa parang itinuro sa kanya sa akademya, malamig, loikal at walang emosyon. Kung tapos na ang operasyon ni Lola Rosa, 1 linggo na ang nakalilipas, ibig sabihin ay hindi na ito pasyente. Siya ay isang bihag. At ang nagpadala ng mensaheng ito, hindi ito si Aldo, may iba pang manlalaro. May iba pang manlalaro sa gitna ng madugong chessboard na ito, isang aninong nais ring pabagsakin ang major. Dahan-dahang tumaya si Frankie, ang tunog ng kanyang paggalaw ay tila isang marahang kaluskos sa gitna ng katahimikan. Hindi siya pwedeng manatili rito. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang 2 gwardyang nakatalaga sa labas ng kanyang pinto. Alam niyang sa bawat 5 minuto may isang sandali ng pagluluwag sa kanilang pagbabantay para sa kanilang radio check. Kinuha niya ang kanyang flight suit at ang kanyang major's insignia. Sa bawat paghawak niya sa metal na bituin, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang ama, si Francisco Santos. Papa, kung nasaan ka man, gabayan mo ang iyong anak. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa katarungang ipinagkait sa atin. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang panalangin hinaluan ng bakal. Ginamit niya ang kanyang satellite radio, ang tanging gamit na hindi nakumpiska ni Alejandro,
dahil nakatago ito sa loob ng isang lumang Biblia. Nag-type siya ng isang maikling code patungo kay Lieutenant Rico, ang pinakapinagkakatiwalaan niyang junior officer na palihim niyang tinulungan nung maba o nito sa utang dahil sa pagkakasakit ng anak. Eagle to Nest, I need a ghost flight. Batangas Resort coordinates. Stand by for my signal. Ang reply ay mabilis, tila isang pintig ng kuryente sa kanyang palad. Copy, Major. The bird is ready in Hangar 4. Zero visibility protocol. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagpili. Pinagmasdan ni Frankie ang isang maliit na rosaryong kahoy na ibinigay sa kanya ni Lola Rosa bago ito mawala. Ang bawat butil nito ay may marka ng mga daliri ng matanda, simbolo ng isang pananampalatay, yang pilit na binabasag ng mundong ito. Isinuot niya ito sa kanyang leeg sa ilalim ng kanyang uniforme, tila isang anting-anting laban sa darating na bagyo. Dahan-dahang binuksan ni Frankie ang ventilation duct sa itaas ng kanyang banyo. Isang rutang matagal na niyang pinag-aralan mula pa nung unang araw niya rito. Ang bawat paggapang niya sa loob ng madilim at masikip na lagusan ay tila isang pagbabalik sa sinapupunan ng lupa, isang muling pagsilang bago ang huling paghuhukom. Ang tunog ng kanyang pag-inga ay ang tanging musika sa loob ng metal na tubo. Nang makalabas siya sa likurang bahagi ng hangar, ang amoy ng jet fuel at ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanya. Nakita niya ang anino ng isang helicopter na nakahanda na, ang mga propeller nito ay dahan-dahang umiikot ng walang nililikang malakas na ingay. Si Rico ay naghihintay sa gilid. Ang muka ay natatakpan ng anino. Everything is set, Major. But Major Alejandro is already at the resort. He thinks you are still in your room. Ang ulat ni Rico, ang boses nito ay puno ng kaba, ngunit may katapatan. Hayaan mo siyang mag-isip ng ganoon, Rico. Ang akala niya ay hawak niya ang mitsa, hindi niya alam na ako ang apoy. Ang mariing sagot ni Frankie habang umaakyat sa loob ng chopper. Habang ang helicopter ay dahan-dahang umaangat mula sa lupa, pinagmasdan ni Frankie ang unti-unting pagliit ng kampo. Isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang telpon o mula sa hindi kilalang source. Isang coordinate ng isang abandonadong bodega sa Batangas, ilang kilometro lang ang layo mula sa simbahan kung saan ikakasal si Mateo. Ang coordinate na ito ay hindi tugma sa ibinigay ni Alejandro. May isang malaking kasinungaling ang nakatago sa gitna ng plano ng kanyang tagapagligtas. Sino ang tunay na may hawak kay Lola Rosa? At bakit tila may nagtutulak sa akin na harapin ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan? Habang ang mga sirena ng ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa labas ng hotel para isugod si Friday sa ospital, isang ibang klasing tunog ng pagkawasak ang nagaganap sa loob ng masukal na iskinita sa likod ng Manila Hotel. Si Consuela ay tumatakbo, ang kanyang mamahaling gown na gawa sa pulang seda ay sumasabit sa mga kalawang na kable at dumi ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, panakanakang tumitingin sa likod, tila may humahabol sa kanyang mga anino ng nakaraan. Wala na ang kislap ng kanyang mga brilyan. Nawala ang kanyang singsing sa gitna ng kaguluhan ng tangkaing kuhaning ng mga nagagalit na investor ang anumang makuha nila mula sa kanya. Daddy, sagutin mo ang telepono pakiusap? Sigaw ni Consuela sa kanyang cellphone, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mechanical na boses ng operator. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang takong ay nabali dahilan upang siya ay madapa sa malamig at maduming semento. Ang sakit sa kanyang paa ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanan at iniwan na siya ng kanyang pamilya. Ang balitang lumabas tungkol sa bangkarot nilang kumpanya at ang pagdawit sa kanya sa mga illegal na transaksyon ni Derek ay naging mitsa upang itakwil siya ng sarili niyang ama upang iligtas ang sariling balat. Hindi ito maari, hindi ako pwedeng maghirap. Bulong niya sa sarili habang pilit na tumatayo. Naglakad siya ng walang patutunguhan, pilit na itinatago ang kanyang muka sa mga taong nadadaanan. Ngunit sa panahon ng internet, walang itinatago ang kadiliman. Sa bawat screen ng telebisyon sa mga tindahan sa kanto, ang kanyang muka ay flashed bilang ang kabit na kasabwat. Ang mga tao ay nagtuturo. Ang ilan ay kumukuha ng video habang tumatawa. Iyan ba ang socialite na si Consuela mukha na siyang basahan?
Bagay sa kanya yan mapanira ng pamilya. Ang mga salitang dati ay puring-puri sa kanya ay napalitan ng mga mura at pangunotya. Sa huli, ang kanyang mga paa na dati ay tanging sa malalambot na carpet lamang tumatapak, ay dinala siya sa isang lugar na pinakakinamumuhian niya. Tondo. Nakatayo si Consuela sa tapat ng sari-sari store ni Aling Charing. Ang putik sa kalsada ay dumi sa kanyang laylayan at ang amoy ng kanal ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Dito niya nakita ang isang malaking poster na nakadikit sa pader, ang mukha ni Friday maayos marangal at kinikilala bilang bagong pag-asa ng mga kababaihan. Anong ginagawa mo rito, Hiya? Mukhang naligaw ang isang reyna sa aming munting kaharian. Ang boses ni Aling Charing ay puno ng sarkasmo. Ang mga marites ng Tondo ay dahan-dahang lumapit, ang kanilang mga mata ay mapanghusga. Wala roon si Friday upang ipagtanggol siya. Wala si Derek upang protektahan siya. Pakiusap, kailangan ko ng matutuluyan. Nauutal na sabi ni Consuela, ang kanyang mga luha ay humahalo sa makapal na makeup na ngayon ay kalat-kalat na sa kanyang mukha. Matutuluyan dito! Tumawa ng malakas si Aling Charing. Dito sa lugar na tinawag mong pugad ng mga langaw. Dito sa putika na sabi mo ay hindi nararapat sa isang tulad mo, pasensya na, Hiya. Pero puno na ang aming munting paraiso para sa mga tulad mong walang puso. Tinalikuran siya ng mga tao. Ang bawat pinto na kanyang kinatukan ay nagsasara sa kanyang harapan. Sa huli napaupo si Consuela sa gilid ng kalsada sa tapat mismo ng lumang bahay ni Friday na ngayon ay maayos na at puno ng liwanag. Habang bumubuhos ang ulan, katulad ng gabing pinalayas nila si Friday, doon naramdaman ni Consuela ang tunay na lamig ng karma. Ang babaeng dating niyang tinawag na basura ay ngayon ay nasa itaas, habang siya na akala ay nasa rurok ng tagumpay ay dahan-dahang nilalamon ng putik ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ay humahalo sa liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ng ospital. Sa loob ng marang, yung private suite, payapang nakahiga si Friday. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit mababakas ang isang klase ng katahimikan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang malambot at puting kumot, ay ang kanyang munting himala, isang sanggol na lalaki na may mga matang tila nakuha ang ningning ng mga bituin. Kamuka mo siya, Friday, bulong ng isang tinig mula sa pintuan. Dahan-dahang lumingon si Friday at nakita si Mateo. Nakatayo ang kanyang kapatid sa may paanan ng kama, ang mga balikat ay bagsak at ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Wala na ang kislap ng kasakiman. Ang tanging natira ay ang isang batang lalaking nawawala at ngayon ay nagbabalik loob. Ate, pwedeng lumapit? Nauutal na tanong ni Mateo. Tumango ng bahagya si Friday. Lumapit si Mateo at lumuhod sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng kumot ng sanggol. Sorry ate, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Binenta kita, tinangka kong sirain ang buhay mo para sa bisyo ko. Ang mga luha ni Mateo ay nagsimulang pumatak sa puting tela ng ospital. Kahit habang buhay ako magsilbi sa'yo, alam kong hindi sapat yon. Huminga ng malalim si Friday at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Hindi kita mapapatawad sa isang gabi lang, Mateo. Masakit ang ginawa mo. Pero para sa batang ito, para sa pamilyang sinisikap kong buuin, muli bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo nang sayangin ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng marahang pagkatok ay narinig. Pumasok si Ignacio, suot ang kanyang pamilyar na itim na suit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas malambot kaysa sa dati. Inilapag niya ang isang bouquet ng mga puting rosas sa gilid ng lamesa. Lahat ng mga De La Vega ay nasa likod na ng Rehas Friday. Ang lahat ng assets ay pormal lang na ilipat sa pangalan mo, sabi ni Ignacio habang nakatingin sa sanggol. Tapos na ang giyera. Salamat, Ignacio, sa lahat, sabi ni Friday. Ano nang plano mo ngayong? Nakuha mo na ang hustisya para sa tatay natin. Numiti si Ignacio, isang tunay na ngiti na bihirang makita sa kanyang muka. Kailangan ko umalis muna. May mga bagay pa akong dapat ayusin sa ibang bansa tungkol sa naiwang negosyo ni tatay.
Pero bago ako umalis, inabot ni Ignacio ang isang maliit na sobre kay Friday. Basahin mo ito kapag may oras ka na. Lumapit si Ignacio at hinalikan ang loan ni Friday bilang tanda ng paggalang at pagmamahal bilang kapatid. Pagkatapos, ay tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan ng isang hangin ng misteryo at pangako. Nang dahan-dahang buksan ni Friday ang sobre, nakita niya ang isang sulat kamay na mensahe sa loob. Ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap sa kanyang naghihilom na puso. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na paghila ng sinulid sa isang tela. Ang ingay ng tundo ay naroon pa rin. Ngunit sa gitna ng siksikang mga bahay, isang gusali ang nakatayo nang may karangalan ang Isabelo Isco de la Cruz Foundation for Empowered Women. Ito ang naging kanlungan ng mga kababaihang tulad ni Friday na biktima ng pang-aapi, kawalan ng katarungan at kahirapan. Sa loob ng gusali sa pinakamataas na palapag, nakatayo si Friday sa harap ng isang malawak na bintanang salamin. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan ng Makati. Siya ay isang imahe ng ganap na katatagan. Suot niya ang isang simpleng barong na may bordang kamay, isang disenyo na ngayon ay kinikilala sa buong mundo bilang simbolo ng Friday's couture. Sa kanyang tabi ang kanyang anak na si Isco Jr. ay masayang naglalaro sa sahig, hawak ang isang malambot na telang makulay. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang awit ng panghilom na nagpapalimot sa bawat pait ng nakaraan. Ate, handa na ang lahat sa ibaba. Marami nang naghihintay para sa ribbon cutting ng bagong livelihood center, masiglang sabi ni Mateo. Lumingon si Friday at numiti. Si Mateo ay hindi na ang sugarol na kapatid na nagkanulo sa kanya. Ngayon siya ang nangangasiwa sa operasyon ng foundation, pilit na ibinabalik ang tiwala ng kanyang kapatid sa bawat araw na lumilipas. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali para kay Friday, ngunit napagtanto niya na ang pagtatanim ng galit ay parang paghawak sa isang kinalawang na karay. Sarili mo lang ang iyong nasasaktan. Kamusta na ang mga De La Vega ang balita mula sa loob ng pambansang bilangguan ay hindi maganda? Si Senyora Beatriz ay tuluyan ng nanghina ang kanyang dating kapangyarihan ay naging isang malungkot na gunita sa loob ng rehas. Si Derek naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi, madalas na nakikita sa chapel ng kulungan. Pilit na hinahanap ang kapaya, parang kailanman ay hindi niya nakuha sa pera. Si Consuela minsan siyang nakikita sa mga lansangan ng Maynila, nagtitinda ng mga kung ano-ano upang mabuhay. Ang kanyang dating kagandahan ay nilamon na ng pagod at hirap isang buhay na paalala na ang bawat maling hakbang ay may katapat na kabayaran. Habang naghahanda si Friday na bumaba isang pamilyar na bangunang pabango at ang tunog ng matatag na hakbang ang narinig niya mula sa hallway. Huminto ang kanyang mundo nang makita ang lalaking nakatayo sa may pinto. Si Ignacio, mas matikas, mas seryoso. Ngunit ang mga mata ay may hatid na init na tila haring araw na sumisikat pagkatapos ng mahabang bagyo. Sabi ko sa'yo, Friday, hindi na negosyo ang pag-uusapan natin sa susunod nating pagkikita. Sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig. Lumapit si Ignacio at inabutan si Friday ng isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang gintong thimble o daliriwan, isang kagamitan sa pananahi na gawa sa purong ginto, simbolo ng proteksyon at pagpapahalaga sa kanyang sining. Welcome home, Ignacio, bulong ni Friday. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling, yun naramdaman ni Friday ang ganap na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang punit-punit na pangarap. Dumaan sa matinding unos ng pagtataksil, ngunit nagtapos sa isang matibay at magandang obra maestra ng buhay. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o kintab ng alahas. Ang tunay na yaman ay ang lakas na bumangon mula sa putikan, ang tapang na magpatawad nang hindi kinakalimutan ng aral at ang kakayahang tahiin ang sariling bukas ng may danggal. Habang naglalakad sila ni Ignacio pababa karga ang kanyang anak, naramdaman ni Friday ang init ng araw sa kanyang muka. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi,
laging may umagang naghihintay para sa mga pusong marunong lumaban at magmahal. Ngayong nakikita natin si Friday na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, Cap ang kanyang anak at ang bagong pag-asa. Ramdam natin ang isang uri ng init na nagmumula sa tagumpay laban sa matinding unos. Ang bawat hibla ng kanyang buhay na dati ay tila punit-punit na basahan ay nabuo muli mas matibay at mas makinang kaysa sa dati. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito ni Friday. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, may isang bahagi na talagang dumatay sa aking kaluluwa at hindi ko malilimutan yon. Ay ang sandaling pinalaya si Friday sa Makati sa gitna ng malakas na ulan. Ang imahe ng isang babaeng nagdadalang tao, basang-basan at yakap-yakap ang isang lumang kahon ng tahi habang tinatawanan ng mga taong dapat ay nagpoprotek sa kanya ay isang paalala na ang mundo ay madalas na malupit sa mga tapat. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin at karanasan ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa mga tahi ng tadhana na pilit silang iginigit na sa hirap. Sa buhay madalas nating isipin na ang ating halaga ay nakadepende sa kung gaano tayo kaganda o kayaman sa mata ng iba. Ngunit ang aral ni Friday ay simple. Ang ating buhay ay tila isang obra maestra na tayo mismo ang nananahi. Minsan ang sinulid ay napuputol ang tela, ay nababahiran ng dumi at ang karayom ay nakakatusok hanggang sa magdugo ang ating mga daliri. Ngunit tandaan ninyo, ang pinakamahalagang tahi ay ang tahing lihim, o ang invisible stitch ng ating danggalyon ang tahing hindi nakikita sa labas, ngunit siya palang nagbubuklod sa buong pagkatao natin upang hindi tayo tuluyang mawasak. Huwag kayong matakot kung ang tela ng inyong buhay ay may mga lamat dahil sa bawat mantsa at punit doon tayo nagkakaroon ng pagkakataong maglagay ng mas magandang burda ng karanasan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa kwentong ito, nais kong magtanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Friday, magagawa niyo rin bang bigyan ng pagkakataon si Mateo o mas pipiliinin yung putulin na ang ugnayan sa mga taong nagtaksil sa inyo? Napaka-importante sa akin na malaman ang inyong pananaw at habang nakikinig kayo sa aking bose, saang bahagi ba kayo ng mundo ngayon? Marahil ay abala kayo sa pagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho. Isulat niyo naman sa comment section ang inyong ginagawa at kung ano ang naramdaman ninyo sa pagtatapos ng kwentong ito. Ang inyong mga likes, shares at komento ay nagsisilbing lakas para sa akin upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagbibigay ang inspirasyon. Nawa ibaunin ninyo ang katatagan ni Friday sa inyong sariling mga laban. Patuloy kayong manahin ng mga pangarap dahil hanggat hawak ninyo ang karayom ng pananampalataya, walang punit ang hindi kayang ayusin. Hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan, manatili kayong ligtas at payapa. Pamagat ng kwento Huling Tahi ng Dangal, ang pagbangon ng reyna ng Tondo. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang nilikha upang magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.